Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ako po si Pastora Rabel Balahula mula po sa CRC 13 Martires. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. At sa umaga pong ito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na matatagpuan natin sa Joshua 6 verse 22 hanggang 25 with title The Rescue of Rahab. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating pag-aaralan sa umagang ito, ang Joshua 6 verse 22 hanggang 25. Ang sabi po ng verse 22, "Meanwhile, Joshua said to the two spies, 'Keep your promise, go to the prostitute house and bring her out, along with all her family." Verse 23, "The men who had been spies went in and brought out Rahab, her father, mother, brothers, and all the other relatives who were with her. They moved her whole family to a safe place near the camp of Israel." Verse 24, "Then the Israelites burned the town and everything in it, only the things made from silver, gold, bronze, or iron with keep for the treasury of the Lord's house." Verse 25, "So Joshua spared Rahab the prostitute and her relatives who were with her in the house because she had hidden the spies Joshua sent to Jericho, and she lives among the Israelites to this day." Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa panalangin. Salamat po Lord sa umagang ito. Panalangin po namin na kami po ay samahan mo at bigyan mo po kami ng patuloy na pagkakaunawa, maunawaan namin ang iyong salita at patuloy mo pong gabayan ang bawat isa. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Amen. Dito po sa ating binasa mula po verse 22 hanggang 23, describe the execution of the spies' instruction to bring Rahab and her family out of Jericho before the city's destruction. Inutusan po ni Joshua ang mga spies na ilabas na po si Rahab at ang kanyang pamilya sa Jericho. At sa verse 24 naman, Israelites burning of the city and its content except for item designated for the Lord treasury. At yun na nga po, kasi darating po yung time na susunugin na po nila yung lungsod ng Jericho at yung pong mga gold, mga silver, mga bronze, yung mga halagang bagay ay ikikip po nila para po sa Lord treasury o sa kaba ng yaman ng ating Panginoon. At sa verse 25 naman po, emphasizes that Rahab and her family were spared because of her faith and action. It also note that they were integrated into the Israelite community living among them. At dun po sa verse 25 nga, nakita po dito na pinakita po ni Rahab yung pananampalataya niya sa ating Panginoon or sa Diyos ng Israel, dahil during the time po talagang maano na yung balita tungkol sa Diyos ng Israel at alam nila na ang Diyos po ng Israel, nabalitaan nila kung gaano makapangyarihan ang Diyos ng Israel. Kaya nung pong nabalitaan nila na sasakupin ng bayang Israel ang Jericho, sila po ay natakot, maging yung po yung hari ng Jericho ay talagang takot na takot, kaya hindi po nila hinahayaan na may makapasok dun sa kanilang lugar. Kaya yung pong gate ng Jericho ay kanilang ipinasara para walang makapasok. Pero hindi nila po alam na meron na pong nakapasok na Israelite sa kanilang lugar at yun po ay doon tumuloy sa bahay po ni Rahab. Itinago po sila ni Rahab para hindi po sila makita ng mga humahabol sa kanila sa lungsod ng Jericho. At dumating nga po yung punto na kung saan po ay alam po at nanampalataya po si Rahab na yung Diyos po ng Israel ay makapangyarihan at nagkaroon po siya ng banal na takot sa Diyos ng Israel. Kaya nung pong
nung itinago niya yung mga spies ng Israelita, sinabi po niya na alam niya na yung time na yun ay alam niya na ililigtas siya ng Diyos ng Israel. Kaya naniniwala siya, nanampalataya siya sa Diyos ng Israel. Kaya ginawa niya na itago yung spies sa kanyang bahay. Hindi naman po siya nabigo at makikita po natin na talagang ang katapatan ng Diyos sa buhay niya ay tinupad ng Diyos. At ganun din po sa buhay natin, at mapapansin po natin sa verse na ito na the verse highlight the consequences of faith and obedience to God. Command even for someone who was previously an outsider. Rahab's story served as an example of God's grace, willingness to extend mercy to those who turn to Him. Tama po yun, na talagang yung ating Diyos, kapag po tayo ay nanumbalik sa Kanya, anuman po yung ating sitwasyon, tayo man ay makasalanan, katulad po ni Rahab, meron man siyang maruming pamumuhay, pero nung pong siya ay nagbalik loob at nanampalataya sa Diyos ng Israel, siya po ay dalawang kamay o buong pusong tinanggap ng Diyos ng Israel o ng Diyos natin. Ganon din po sa buhay natin. Ano man ang karumihan natin, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, once po na tayo ay nagbalik loob sa Panginoon, ang Panginoon po nandiriyan ang kanyang kamay at willing po siyang tanggapin. Ang kanyang grace ay laging nandiriyan sa mga manunumbalik sa kanya. Kaya wag po tayong mag-atubiling laging lumapit sa Panginoon. Katulad po ni Rahab, hindi po siya nagdalawang isip na manampalataya sa Diyos ng Israel, at nakita po naman natin kung gaano siya iniligtas ng Diyos ng Israel at siya po ay namuhay na kasama po ng mga Israelita. So praise God, yun lang po, at napakaganda po ng kanyang kasaysayan na kung paano po siya po ay nagtiwala sa Panginoon ng Israel, at sa kanya pong pagtitiwala, ang katapatan po ng Diyos ay kanyang naranasan. To God be the glory. Yun lang po, at God bless po sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, salamat po sa iyong salita sa umagang ito. Salamat po na tunay nga po, O Diyos, na ang sino mang nagbabalik loob sa iyo, ang sino mang sa iyo ay sumasampalataya ay hindi mo itataboy. Katulad po ng kasaysayan ni Rahab na kung saan po nandoon ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang pananampalataya sa iyo na ililigtas mo siya at ang kanyang sambahayan. Thank you po, at napakaganda po, Lord, na kapag kami sumampalataya, maging ang aming sambahayan ay iyong inililigtas. Thank you, Lord. Ito po ang samat dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa bawat isa, at patuloy po nating subaybayan ang ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ang video pong ito ay pwede po nating i-share sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, upang sa ganon mapagpala din sila ng salita ng Diyos. Salamat po. God bless po sa bawat isa.